Hello guys! May share ako sa'yo. 4 na bagay kapag pakaramdam mo you are left behind or napag-iwanan ka na. Kasi hindi natin maiiwasan, di ba? Lalo na sa age natin ngayon, mga millennials, na dapat sa age natin ito, meron na tayong napunda, meron na tayong na-commit, meron na tayong nabili, na meron na tayong na-invest. Tama ba? But what if you are the kind of person na pakaramdam mo napag-iwanan ka na? So itong video na to ay para sa'yo. Number 1, pray with honesty. Sa katotohanan kasi yan, life is not about getting off our next destination or makamit na natin yung mga pangarap natin tapos na yung buhay natin. Hindi. But by being faithful sa bagay na mayroon tayo ngayon. Ikaw ba kapatid? Faithful ka ba sa kung anong meron ka ngayon? Bakit ko sinabing pray with honesty? Si Lord lang kasi nakakaalam ng lahat ng meron tayo. Mga pinagdadaanan natin, yung mga inside thoughts natin na hindi natin kayang i-share sa iba. Maging honest ka sa Panginoon. Kung nahihirapan ka na, kung ito yung nararamdaman mo. Sabi nga doon, prayer has the power to change things. So don't stop believing and have faith. God will move in your life. Tsaka sabi nga doon sa kanyang salita in 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Number 2, put down the social media. Kasi naniniwala ako, the social media is the most pretentious website na meron tayo ngayon. Siyempre, kapag nasa social media, i-share lang natin kung ano yung mga napagtagumpayan natin, kung saan tayo masaya. Pero the journey bago tayo makarating doon, limitado na lang ang nagsishare ng ganun. And kung nasa tingin mo nakaka-apekto ang social media sa'yo to compare yourself para mainggit ka sa iba, para makita mo yung sarili mo na left behind dahil marami na silang narating more than you. So put down the social media and focus on the promises of God and also on yourself. Kung paano ka mag-i-improve on yourself. Number 3, practice gratitude. Kailangan nating magpasalamat lagi sa Panginoon. Mag-practice tayo magpasalamat sa lahat ng bagay na meron tayo. Alam mo kapatid, hindi man natin aminin, pero may mga bagay na ibinibigay sa Lord sa buhay natin na hindi natin pinagpipray. Like for example, Lord, thank you for this life kasi buhay pa ako ngayon. Or Lord, thank you dahil libre pa rin ang aking oxygen. Lord, thank you kasi tumitibok pa po ng tama ang puso ko. Lord, thank you kasi nakakabangon pa rin ako sa umaga. Yung mga ganong bagay, i-practice natin na magpasalamat sa Panginoon and even sa mga taong nasa paligid natin. Sa mga bagay or sa mga tao na gumagawa ng mabuti para sa atin. Learn to practice gratitude. And number 4, change your perspective. We need to change our perspective. Kung alam mo na sobrang napaka-negatibo mo na sa lahat ng bagay na mayroon ka, maging positibo ka at matuto ka na baguhin kung ano yung perspective mo sa buhay mo sa ngayon. Na sa tingin mo hanggang dito ka na lang, pero hindi. Baguhin mo yun. Meron ka ng goal sa buhay mo, mangarap ka para sa sarili mo. But the most important thing is lagi mo siyang ipanalangin sa Panginoon na mamuhay ka ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At gusto ko lang iwan sa iyo tong verse na to. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So kapatid you are not left behind. God bless you kapatid!